Sa isang liblib na kabukiran sa lugar ng Britain, ay naglalakbay ang isang kotse kung saan sa passenger seat nito ay natutulog ang isang babae na si Greta Evans. At ginising siya nung driver nang makarating na sila sa bahay kung saan siya magtatrabaho. Agad na pumasok si Greta sa loob. Hinubad niya yung sapatos niya sa pinto kasama ng mga gamit niya at nang makarinig siya ng ingay sa itaas ay agad siyang umakyat upang puntahan to. Habang umaakyat sa hagdan ay napansin niya ang isang painting ng mag-asawa na may kasamang bata at sa palagay niya ay ito yung bata na aalagaan niya. Nagpatuloy pa siyang maglakad-lakad sa loob at nakita niya naman yung kwarto ng bata kung saan hinawakan niya yung isang laruan upang usisain. Pero nabitawan niya to nang nagulat siya sa pagdating ng isang lalaki na si Malcolm na babatiin lang sana siya. Siya ang tagadala ng grocery ng pamilya. Matapos magpakilala ay inaya siya nito sa kusina upang makipagkwentuhan at para mapamilyar na rin siya sa bahay. Habang nasa kusina at nag-aayos ng mga grocery ay tinanong ni Greta kung mabait daw ba yung pamilya. Sumagot naman si Malcolm na oo daw. Pero nang tinanong ni Greta yung tungkol sa bata, ay tila di alam ni Malcolm kung anong isasagot niya. Noon din ay dumating si Mrs. Hilshire, yung nanay ng aalagaan niyang bata. At napansin nitong walang sapatos si Greta. Kaya binalikan nila yung sapatos niya sa pinto. Pero wala na to sa pinaglagyan niya. Pero baka pinaglaruan lang daw to nung bata at makikita din nila to. Kaya nagsuot na lang ng ibang sapatos si Greta. Sa kabilang kwarto, nakikipag-usap si Mr. Hilshire sa anak niyang si Brahms na natatabingan ng upuan. At nang dumating sina Mrs. Hilshire at Greta, ay pinakilala niya sila sa kanya. Pero lumalabas na yung tinutukoy nilang anak na si Brahms ay isa palang manika. Kaya natawa si Greta dahil kala niya ay pinaprank lang nila siya. Pero seryoso yung mag-asawa. Noon din ay dumating doon si Malcolm. Lumapit siya sa manikang si Brahms at binati niya to na parang totoong bata. Kaya para di maging awkward ay ginaya din siya ni Greta at sabi niya kay Brahms ay gusto niyang maging magkaibigan sila. Tapos ay pinaakyat na ni Mrs. Hilshire yung mga gamit ni Greta. At habang nasa hagdan ay binanggit ni Mrs. Hilshire na marami nang nag-apply bilang yaya ni Brahms pero tinatanggihan sila ni Brahms dahil di sila kasing ganda ni Greta. Tapos ay tinuro ni Mrs. Hilshire kay Greta ang gagawin niya araw-araw. Tulad ng paggising kay Brahms tuwing umaga ng 7 AM at pinakita rin ni Mrs. Hilshire kung paano siya palitan ng damit. Tapos ay pumunta sila sa studio room. 3 oras kada araw at 5 beses sa isang linggo ay tuturuan niyang tumula si Brahms. Importante din ang pagpapatugtog para kay Brahms at gusto ni Brahms ay malakas to. Kinagabihan ay sama-sama silang naghapunan at kasama din nila yung manika. Pagkatapos nila, sinabi ni Mrs. Hilshire na hindi sila nagtatapon ng tirang pagkain dahil nasa bukid sila kaya tinatabi nila ang mga ito pang emergency. Tapos ay binigay ni Mr. Hilshire si Brahms sa asawa at inaya niya si Greta sa labas. Habang inaayos ang mga mousetrap ay binanggit ni Mr. Hilshire ang iba pang tungkol sa bahay nila. Tulad ng mga bintana na dapat ay laging nakasarado. At sabi niya kay Greta na kung ano man daw ang tingin ni Greta kay Brahms ay totoo daw na kasama nila ang anak nila. Kinagabihan, nagdadasal yung mag-asawa habang nakahiga si Brahms habang nasa labas naman ng kwarto si Greta. At binanggit din nila pangalan ni Greta sa dasal nila. Pero nang makita nilang nakikinig si Greta ay sinarado nila yung pinto. Agad din naman lumabas yung mag-asawa para sabihin gusto daw ni Brahms na maging yaya siya. Kaya niyakap siya ni Mrs. Hilshire. Tapos ay pumunta na siya sa kwarto niya at tinawagan niya ang kapatid niyang si Sandy sa telepono. Kinuwento niya ang mga weirdong nangyayari. At sinabi naman ni Sandy na pumunta doon ang ex niyang si Cole at hinahanap nito si Greta. Pero di niya naman daw tinuro si Greta. Kinaumagahan, may narinig na ingay si Greta kung saan nagagalit pala si Mrs. Hilshire kay Brahms dahil hinagis nito ang mga laruan nito sa sahig. Pero biglang dumating si Mr. Hilshire. Aalis daw silang mag-asawa para magbakasyon. Kaya binigay niya kay Greta ang listahan ng mga alituntunin na kailangan niyang sundin. Dumating na rin sina Mrs. Hilshire. At sinabi ni Mr. Hilshire na dapat daw maging mabait si Greta kay Brahms upang maging mabait din to sa kanya. Pero bago niya pa masabi ang mangyayari kapag hindi siya naging mabait kay Brahms, pinutol ni Mrs. Hilshire ang pagsasalita niya. At matapos ibigay kay Greta si Brahms, ay nagsorry si Mrs. Hilshire kay Greta bago sila umalis ni Mr. Hilshire. Hinatid sila ni Greta at Brahms sa labas. Pero pagbalik sa loob ay hindi sumunod sa alituntunin si Greta. Iniwan niya lang si Brahms sa upuan at tinakpan niya to dahil naiilang siya dito. Tapos ay pumunta siya sa kusina upang magpalaman ng tinapay at jam, tapos ay kinain niya to habang umiinom ng wine at nagbabasa ng magazine. Hanggang sa makatulog siya. Gabi na nang magising siya. Binalik niya yung pagkain sa kusina pero napahinto siya na mapansin niyang tanggal na yung tinakip niya kay Brahms. Nahiwagaan siya na may halong takot. Kaya dinala niya si Brahms sa kwarto nito at walang pakundangan niya tong hinagis tapos ay agad siyang natulog. Pero di nagtagal ay nagising siya dahil sa malakas na ingay ng tumatawang bata. Kaya lumabas siya sa kwarto upang mag-imbestiga. At nang mapunta siya sa painting ay lumapit siya dito at biglang may kamay na humila sa kanya. Agad naman siyang nagising dahil panaginip lang pala to. Kaya agad niyang pinuntahan si Brahms upang tignan ang kalagayan nito.
Pero nandun pa rin to kung saan niya to iniwan. Pero tila may tumutulong tubig sa mata nito. Kaya lumapit si Greta para tiyakin kung luha ba to, pero tulo lang pala to na nanggagaling sa kisame. Kaya para di mabasa ay binuhat niya si Brahms at inilipat niya to sa kama bago umalis. Pero sa isang parte ng bahay ay may nakita siyang pinto ng silid sa bubungan. Sinubukan niya tong buksan, pero tila nakalock to mula sa loob. Kinabukasan habang nasa gate si Greta at tumitingin sa mailbox ay dumating doon si Malcolm dala ang mga grocery. Habang nag-aayos sila ng mga grocery sa kusina ay tinanong ni Greta ang istorya sa likod ng misteryosong manika na si Brahms. Kaya sinama siya ni Malcolm sa isang puntod malapit sa mansyon. At lumalabas na namatay pala si Brahms nung ikawalong karawan niya dahil sa sunog at biglang lumabas yung manika kinabukasan. Dagdag pa ni Malcolm, weirdo lang daw talaga tignan pero di naman daw to nananakit. At ang kinuwenta ni Greta ay 20 taon nang namumuhay yung mag-asawa na kasama yung manika. Kasunod nito ay humirit si Malcolm na gusto niya daw ipasyal si Greta sa bayan sa susunod na gabi para makapag-relax naman siya at malibang. At pumayag naman si Greta sa alok niya. Pero lingid sa kaalaman nila na tila naririnig pala ni Brahms ang pinag-uusapan nila. Kinagabihan habang nakikipag-usap si Greta sa kapatid niya sa phone ay napatingin si Greta sa salamin at napansin niyang tila nakatitig sa kanya si Brahms. At kinilabutan si Greta kaya sinarado niya yung pinto. Matapos nito ay pumunta siya sa CR upang maligo. Pero di niya namamalayan na may kumukuha sa damit niya at kwintas. At nang humarap siya sa salamin ay napansin niyang putol yung ibang buhok niya. Dito ay natuklasan niya nang nawawala yung damit niya at necklace. At nang bumalik siya sa kwarto niya ay bukas ang mga drawer niya at nawawala na rin ang mga damit niya. Kaya natakot siya at lumabas ng kwarto pero nakita niya namang nakabukas yung pinto ng attic. Kaya naisip niyang baka may magnanakaw na nakapasok. Kaya kumuha siya ng pamalo at umakyat siya dito. Pero pag-akyat niya ay biglang sumara yung pinto at hindi niya na to mabuksan. May narinig siyang dumating na sasakyan. Kaya pumunta siya sa bintana at nakita niya si Malcolm. Kaya sinubukan niyang gumawa ng ingay. Pero di siya nito naririnig. Sinubukan niya rin sirain yung bintana. Pero wala pa ring nangyari hanggang sa umalis na lang si Malcolm. At habang naghahanap siya ng daan palabas ay may nakita siyang anino. Kaya nagulat siya at nauntog ang ulo niya sa sahig. Nang magising siya kinaumagahan ay nandun pa rin siya. At natuklasan niyang damit lang pala na nakasabit yung nakita niyang anino. Nakita niya rin dito yung mga lumang larawan ng pamilya. Nandito din yung kopya nung nasa painting. Pero yung original pala nito ay tila kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Brahms. Maya-maya pa ay nagulat si Greta nang biglang bumukas yung pinto. At nang makalabas siya at makarating sa kwarto ay nandun na ulit yung mga damit niya. Makalipas ang ilang oras ay dumating si Malcolm at chinek niya yung nangyari pero wala siyang nakitang bakas ng magnanakaw. Kinuwento din ni Greta yung tungkol sa pagkawala ng mga gamit niya at para mawala ang takot ni Greta ay nagdesisyon si Malcolm na samahan muna siya. Habang naglalaro ng billiard ay nagtanong si Greta tungkol sa ugali ni Brahms nung nabubuhay pa to. Sumagot naman si Malcolm na may mga nagsasabi daw na mabait si Brahms at may mga nagsasabi din daw na weirdo to at di maipaliwanag ang ugali. At nang masigurado ni Malcolm na ayos na ang pakiramdam ni Greta ay umalis na din agad si Malcolm. Tapos nito, ay pumunta siya sa CR upang magsipilyo pero napansin niyang may gumalaw na anino sa likuran niya. At nang pumunta siya sa kwarto ni Brahms ay may nakita siyang mga papel sa sahig. At nang inayos niya ang ulo ng manika ay bumaling ang leeg nito at tumingin sa kanya. Pero bigla siyang nagising dahil panaginip lang pala to ulit. May narinig naman siyang ingay sa labas kaya binuksan niya yung pinto at nandun na yung nawawala niyang sapatos. Kaya natakot siya at pumunta siya sa kwarto ni Brahms kung saan iba na ang posisyon nito at katabi nito yung papel ng mga alituntunin. Kaya tumakbo si Greta sa kwarto niya at sinubukan niyang humingi ng tulong pero di gumagana yung phone. Tapos ay bigla tong nag-ring. Pero nang sinagot niya to ay may nagsalitang boses ng bata at pinapalabas siya nito. Tinatanong siya nito kung bakit di niya sinusunod yung mga alituntunin. Kaya hinagis niya yung telepono pero may kumatok naman at may iniwan to sa tapat ng pinto. At nang binuksan niya yung pinto ay may jam at sandwich sa labas at nandun pa rin si Brahms katabi ng mga alituntunin. Kaya ngayon ay naiintindihan na ni Greta. Gusto lang ni Brahms na gawin niya yung mga alituntunin. Habang kina Mr. at Mrs. Hillshire naman ay nag-iwan pala sila ng goodbye letter para kay Brahms. Tapos ay kumuha sila ng mabibigat na bato at nilagay nila sa bulsa bago lumusong sa dagat. Sa sumunod na araw ay sumusunod na si Greta sa alituntunin bukod dun sa goodnight kiss. At sa paglipas pa ng ilang araw ay muli siyang dinalaw ni Malcolm. Pero nang muli siyang inaya ni Malcolm na mamasyal sa labas ay tinanggihan na siya ni Greta kaya umalis na lang siya. Nang dalawa na lang sila ni Brahms ay pinapakuha niya kay Brahms yung binigay niyang prutas bilang sign na may buhay nga talaga siya. Nung una ay walang nangyari. Pero nang lumabas siya sa kwarto ay may narinig siyang ingay tapos ay nag-iba na ang posisyon ni Brahms. Kaya agad niyang pinapunta si Malcolm upang ipakita to. Pero sinabi niyang gumagalaw lang si Brahms kapag walang nakakakita sa kanya. Kaya ginuhitan niya ng chalk yung pwesto ni Brahms tapos ay lumabas sila ni Malcolm.
Pero makalipas ang ilang minuto, ay wala namang nangyari. Kaya kinausap niya ulit ng masinsinan si Brahms. Kaya matapos nito, pag-alis at pagbalik nila, ay nag-iba na nga ng posisyon si Brahms. Kaya naniwala na sa kanya si Malcolm. Nag-usap sila sa labas ng bahay hanggang sa napunta to sa emosyonal na usapan tungkol kay Greta at sa ex niyang si Cole. Hanggang sa naghalikan si Greta at Malcolm. Kinagabihan, matapos ilagay sa higaan si Brahms, ay bumalik sa kwarto niya si Greta kung saan dito ay may nangyari sa kanila ni Malcolm. Pero tila may nakatingin sa kanila mula sa maliit na butas ng dingding. At bigla na lang silang may narinig na tugtog at nasa tabi nito si Grahams na nakaupo. Kaya binalik niya sa kama si Brahms tapos ay nagkape sila ni Malcolm sa kusina kung saan inaya siya ni Malcolm na lumabas pero ayaw iwanan ni Greta si Brahms. Kaya nagkwento pa si Malcolm tungkol kay Brahms. Isang batang babae daw na nagngangalang Emily ang palaging kalaro ni Brahms. Natagpuan ng katawan nito malapit sa mansyon nung araw ng sunog at wala daw nakakaalam kung sino ang killer. Pero ayaw pa rin umalis ni Greta. Pinuntahan niya si Brahms at sa unang pagkakataon ay nag-goodnight kiss siya dito. Tapos ay pumunta siya sa attic kung saan nakita niya dito ang picture ni Emily at Brahms na magkasama pero tila nakakatakot ang titig ni Brahms kay Emily. Kinabukasan, pagtapos niyang maglinis sa labas ay may narinig siya sa billiard room. Pumunta siya doon kasama si Brahms kung saan nandun pala ang ex niyang si Cole. Habang naghahapunan, ay dumating doon si Malcolm at sinabihan niya si Greta na di pwedeng magtagal doon si Cole. Pero sabi ni Greta ay may plano daw siya. Lumabas si Malcolm pero di siya umalis kung di nanatili lang siya sa sasakyan upang magbantay. Binigyan naman ni Greta ng unan si Cole dahil sa sopa naman siya matutulog. Tapos ay kinausap niya si Brahms na kailangan niya ng tulong. Kaya nung madaling araw ay may tumulong dugo sa noo ni Cole at nang magising siya ay may patay na daga sa bag niya. May nakasulat na din na pinapalis siya at nakaupo na si Brahms malapit sa kanya. Kaya agad niyang tinawag si Greta. Pero pagdating ni Greta ay siya ang pinagbintangan ni Cole na gumawa ng mga ito. Kaya inagaw ni Cole si Brahms kay Greta. Narinig naman ni Malcolm ang nangyayari. Pero pagdating niya sa loob ay hawak na ni Cole si Brahms at pinalo to ni Cole sa upuan. Noon din ay may ingay na nanggaling sa dingding at nang sinundan to ni Cole hanggang sa harap ng salamin upang pakinggan ay nabasag to at tumalsik naman si Cole. Lumabas mula dito ang isang nakamaskarang lalaki. Ito pala ang totoong Brahms. Mabilis nitong inatake si Cole at tuluyan nitong tinapos ang buhay niya. Kukunin din ito si Greta pero napalo to ni Malcolm mula sa likuran at tumakbo sila pero hinabol sila ni Brahms. Wala silang lugar na mataguan dahil kabisado ni Brahms ang buong bahay. Hanggang sa napasok sila sa isang sikretong kwarto kung saan dito pala naninirahan si Brahms. Nakita rin dito ni Greta yung damit at buhok niya na ginawang manika upang kopyahin siya. Pero nang lumabas sila ay nakita sila ni Brahms tapos ay inatake nito si Malcolm at napatulog habang tuluyan namang nakalabas sa bahay si Greta. Pero pagdating niya sa gate ay huminto siya. Kailangan niyang sagipin si Malcolm. Kaya bumalik siya sa bahay at naglagay siya ng screwdriver sa bulsa tapos ay pinuntahan niya si Brahms. Ginamit niya ang pagiging yaya niya kay Brahms. Inutusan niya si Brahms na bumalik sa higaan. Sumunod naman si Brahms pero humingi to ng goodnight kiss sa kanya. At sinamantala naman to ni Greta. Nang hinalikan siya ni Brahms ay sinaksak niya to ng screwdriver. Kaya tinulak siya ni Brahms tapos ay sinakal siya nito upang tapusin. Pero diniinan niya pa yung screwdriver kaya napabagsak niya si Brahms. At nabasag yung maskara kaya nakita ang mukha nito. Agad pinuntahan ni Greta si Malcolm at sumakay sila sa sasakyan palabas at mabilis silang nakatakas. At napangiti si Greta dahil alam niyang ligtas na sila. Pero pinakita na tila buhay pa si Brahms at muli niyang binubuo yung manika. Panoorin mo rin ang iba pang movie recap sa channel na to at huwag kalilimutan mag-like at subscribe. Salamat po sa panonood.